Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinahinto ng DMW ang hindi otorisadong pangangalap ng guro sa Cebu para sa mga trabaho sa Alaska. New York, ipinasara ng Department of Migrant Workers Regional Office 7 nitong Webes ang isang hindi otorisadong recruitment operation sa Cebu City matapos madiskubreng kulang ito sa mga kinakailangang permit. Daang-daang aplikanteng guro mula sa Visayas at Mindanao ang nagtipon-tipon sa isang hotel sa Cebu City. Umaasang magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa Alaska, USA. Gayunpaman, ang isang biglang inspeksyon ng pinangunahang DMW RO7 Officer in Charge of Regional Director Maria Olaida Ocatona, kasama mga tauhan mula sa Migrant Worker Protection Division ay nagsiwalat ng mga recruitment ay walang letter of authority. Isang pangunahing kinakailangan para sa paglalagay ng trabaho sa ibang bansa. Yung mga nag-facilitate ng screening at interview ay nabigo na maipakita ang kanilang letter of authority. So we asked them to stop, sabi ni Cantona, ayon sa isang press release ng DMW. Ang LOA ay isang opisyal na dokumento ng inisyu ng DMW na nagpapahintulot sa mga kinakailangan dayuhang punong guro kanilang kinatawan ng masagawa ng mga aktibidad sa pangangalap ng labas na nakarehistrong address sa negosyo ng isang lisensyadong ahensya. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag Japanese na sabit sa sagi charge huli sa Pinas. Ayon sa news na ito, isang Japanese na lalaki age 48 years old ang nahuli ng mga pulis sa Makati, Manila noong February 7 base sa nailabas na pahayag ng Philippine Bureau of Immigration. Ang lalaki ay wanted dito sa Japan at pinaghahanap ng mga pulis. Matapos na lumabas ang arrest warrant para sa kanya mula sa Kagoshima District Court, ang lalaki ay sabit sa isang sagi charge kung saan nagpanggap siyang isang pulis para maparahan ng isang Japanese din. Ang lalaki is scheduled din na mag-deport sa Japan in the near future, ayon din sa balita. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hello po! Subukan at tikman ang homemade Nattix Peanuts. Tiyak na masasarapan kayo sa iba't ibang flavor na meron ito. Garlic at spicy na may balat at walang balat. Sa halaga 1,000 yen at mula ito sa Yamanashi Ken. I-message lamang ang mag-usap tayo by Vicky Osawa. Order now! Chika Talk for today. Pagsayaw sa gay bar ni Mark, aprobada ng kanyang misis. Kontrobersyal ang ginawang pagsayaw ni Mark Hera sa isang gay bar kamakailan. Para sa author ay wala namang masamang kanyang ginawa upang kumita para sa sariling pamilya. Tanggap umana ni Mark na talagang hindi na tinay ang katanyagan ng isang artista tulad niya. Actually, sa nangyari, it's a part of my career. Pantiyan ng showbiz na hindi ka naman talagang habang buhay nasa limelight. Tito Boy, ako honestly, hindi ko na nilalagay sa utak ko na laos na ako. Nagpasalamat na ako sa narating ko. Makuhulog ang pahayag ni Mark sa amin sa Fast Talk with Boy Abunda. Nagpaalam pa umano ang aktor sa kanyang miss na buntis sa kasilukuyang bago tanggapin ang booking sa gay bar. Hindi na lamang pinapansin ni Mark ang mga komento ng netizen na kumala sa social media ang kanyang video na sumasayaw. Dumami din ang trabaho na nakatakdang gawin ng actor ngayon dahil sa nag-viral ng video. Kaya sa isipin ko yung mga problema or stress sa buhay ko, kailangan ko mag-provide eh. Ang nasa mindset ko, trabaho. Kailangan ko magtrabaho. Ba't ko pa iisipin yung iniisip sa akin ng mga tao? Na baka wala ng karir, desperado na yan si Mark. E pag nag-iniisip ko yan, paano na yung pamilya ko? Gate niya. At yan ang ating Chika Talk for today. Yan po ang mga balita galing kay Miss Ann. Maraming salamat po.